ng titira sa ibabaw ng lupang ito, mga kapatid. Lahat mamamatay, mga kapatid. Everything will be killed. Lahat mamamatay. Walang makakatakas, mga kapatid. Sa araw ngayon, mga kapatid, ang tanong, sino lang ang maliligtas? Kaya nga sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 3, kapag narinig niyo ang tinig ng Espiritu Santo, yun ang pagmamatigasin pang yung puso. Diba? Ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos, hindi bukas, hindi ngayon, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid. Ngayon, sabi niyo, salamat sa Diyos na laging pinapatagumpay tayo ni Kristo. At pamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Ba, ipinapakilala sa magitan natin, mga kapatid, itong mensaheng ito ay nagiging samyo. Amen? Pag sinabi nagiging samyo, mga kapatid, amen, isang napakaganda at napakabangong halimuyak, mga kapatid, ng mensahe natin sa ibang reliyon. Amen? Kahit nga yung mga aral na nag-Bible school ay nagsunog ng kilay sa loob ng seminaryo, mga kapatid, namamangha pag tayo ang nangangaral. Namamangha pag tayo nakikipag-sharing sa kanila. Hindi nila ito napag-aral sa Bible school. Samantala tayo dito, hindi naman tayo nag-aaral. Libreng ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi pa natin binibigyan importansya. Pagdating ng araw, kapatid, sabi ng Biblia, yung mga tao kinahiya ako sa lupang ito. Pagdating ng judgment, ikakahiya ko rin sila. Paano natin ikakahiya ang Panginoon, kapatid? Ikakahiya, mga kapatid, doon sa punto, mga kapatid, na hindi natin kayang pamuhay ang bawat salita niya. Kaya nga araw na yun, sabi ng ating Panginoon, marami magsabi, Panginoon, Panginoon. Umarin naman kami sa church ng Matabungkay Tabernacle Church. Panginoon, Panginoon, nag-ayos pa nga ako, tumulong pa nga ako, may mga ginawa pa ako. Pero sabi ng ating Panginoon, magsilayas kayo yung mga nagsisigawa ng kampalasanan. Amen? Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Sabi ng ating Panginoon, sapagkat yun lang tumutupad ng kanyang salita ang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabi yung pumasok sa isang iglesia, pumasok sa isang simbahan, mga kapatid. Dito, mga kapatid, hindi ko kayo magarantiyahan na kapag napasok kayo sa Matabungkay Tabernacle Church, ay rapture na kayo. Hindi ko sinasabi yan, wala akong nangaral dito gano'n, mga kapatid. Ang sinasabi ko parati sa inyo, kapag kayo pumasok sa kanyang salita, amen, nakipag-isa kay Kristo, yun ang katiyakan ng inyong kaligtasan. Hindi dun sa samahan, mga kapatid. Dahil ang samahan, pag nawala, nabuwag, mga kapatid, magkawatak-watak, wala na. Pero once na ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, lumindol, magkaroon ng anumang dilubyo, mga kapatid, kaya man anong nasabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Amen. Hindi ko kayo iiwan, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng sandibutan ito, mga kapatid. Kaya para sa atin, at sabi ng Biblia, ang ebanghelyo natin, mga kapatid, ay isang masamyo. Dito? Samyo na pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat sa mga inililigtas, ninyo at sa mga napapahamak, ay masarap tayo samyo ni Kristo sa Diyos. Dalawa lang, di ba? Mayroong iniligtas at mayroong napapahamak. Amen? Sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamatay, at sa iba ay samyo mula sa kabuhayan, sa kaibubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Sapagkat hindi kami kaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ating mga kapatid, hindi naman ay nangakalakal, kapatid. Bukod po sa iba't ibang dako pa, hindi naman ikalakal salita ng Diyos. Hindi, ito'y maging isang samyo, mga kapatid, doon sa mga nakikinig. Dahil ang Diyos sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay patuloy na naghahanap ng mga tao na tunay na nililingkod sa Kanya. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung walang magtuturi sa akin, ba hindi ang yan, hindi problema ng Diyos yan, kapatid. Kung walang magturi sa Kanya, kung walang tapat na maglilingkod sa Kanya, kung walang magdadrum, walang maggigitara, mga kapatid, walang mag-MC, alam niyo, mga kapatid, kayang magpalitaw ng Diyos kahit ng bato. Amen. Para mampan sa mga bagay na dapat natin gampanan. Kung hindi natin kayang gampanan yung mga inapagawa ng Diyos sa atin, kaya niyang magpadala ng mga gagampan. Hindi tayo pwede magmalaki ba? Hindi katulad ba, di ba? Hindi katulad kapag nasa sanlibutan tayo, kunyari, gumagawa ng isang bagay, at ikay nabuwisit po sa kasarano mo, mahala yan! Di ba? Sa Diyos, mga kapatid, kapag nagalita ka ng gano'n, mga kapatid, huwag makialam din ang Diyos, mga kapatid, dahil kaya niyang kumuha ng mga trabahador, mga kapatid, na maglilingkod sa Kanya. Sabi nga, ultimo mga bato kayang buhayin para maglingkod sa Kanya. Diyos yan! Tayo, mga kapatid, ano ba tayo, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon? Napalit natin, huwag tayo magalaki sa Diyos, mga kapatid. Diba, alabok lang tayo sa Kanyang harapan. Ngayon, binigyan niya tayo ng pakakataon na maglingkod sa Kanya. Pagyamanan natin yun. Amen. Dahil once na ito inalis ng Diyos sa ating mga kapatid, ano napakasarap sabi ni Brother Branham, kahit maging isang telang tapakan na lang doon sa kaharian ng Diyos, alam niyo yung basahan? Maging basahan lang ako pagdating araw sa harapan natin, Panginoon, ba masaya-masaya na ako. Puri yung basahan. Samantalang tayo hindi naman ginawang basahan ng Diyos. Gusto niya tayong bride, mga kapatid.
Amen. Kaupo sa kanyang luklukan, mga kapatid. Naibigay natin yung the best natin sa kanya. Amen. Dahil walang ibang pagkakataon, mga kapatid. Kailan nyo ibibigay pagdating ng tribulation? Magugulat na lang tayo, ako, nawala na ibang kapatid. Saka ngayon mananalangin, Lord, magtsatsagaan na ako talagang maglilingkod na ako, wala na. Sarado na. Huli na ang lahat, mga kapatid. Pero ngayon, hanggat ang biyaya ay bukas pa, mga kapatid. Sikapin natin, mga kapatid, na tayo maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Dahil naniniwala ako, pag tapat ka sa maliit bagay, pagtitiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Naniniwala yun, sabi ng Biblia, di ba? May parabol sa Bible, Matthew chapter 13, na pinagkalooban ng ating Panginoon ng mga talento. Nalala niyo yun, talento? Yung una, binigyan niya ng 100 talento. Yung isa, binigyan niya ng 10 talento. Yung isa, binigyan niya ng 1 talento, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, lahat ng talento na ibigay sa inyo, pagyamanin niyo yan. Anong ginawa ng ibang, yung iba, mga kapatid, pinagyaman nila yung talento nila. Pero merong isa doon, mga kapatid, na yung kanyang talento ay iniligay niya, mga kapatid, itinago niya sa ilalim ng lupa. Kaya pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, amen, nasumpungan niya, mga kapatid, na yung isang yung, mga kapatid, yung talento na ibinigay. For example, mga kapatid, ang talento mo tumutog, pagyamanin mo. Ang talento mo, magbuhat lang, alam mo, mga kapatid, magbuhat lang ng isang speaker, nakikita ng Diyos yan. Malilit na bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyong pagkakataon na maglingkod sa Kanya, nakikita ng Diyos yan. At lahat ng yan, sa Biblia, mga kapatid, kung nakita niya, tingnan niyo ha, na yung isang talento lang na ibinigay doon sa isang tao ay kanyang tinago. Alam mo yung ginawa ng Panginoon? Binawi ng Panginoon yung talento at yung talento yung ibinigay niya doon sa iba. Yung mga talento na ibinagyaman ng iba, mga kapatid, nagdagan pa ng ating Panginoon. Napasarap nun, mga kapatid, no? Lahat ng bagay na ginagawa natin, maliit, malaki, nakikita ng Diyos yan. Ngayon, pag ang Diyos ang nagbalik sa inyo, mga kapatid, amen, naniniwala ako, mga kapatid, pag ito ibinalik ng Diyos, mga kapatid, liglig, umaapaw. Amen. Alam niyo yung wala kang sakit? Ano? Para sa akin, isang biyaya na yun, mga kapatid. Di ba? Tikunta kayo ng ospital, mga kapatid. Ang dami naghihirap, mga may cancer, mga kapatid. May mga leukemia na hindi halos makatayo sa kanilang makaramdaman. Samantalang tayo, malakas. Amen? Hindi pa natin ibigay ang buong paglilingkod sa kanya, mga kapatid. Amen? So, saan yung pipiliin, mga kapatid? Ngayon ito, hindi dapat itong aking pangaral, pero nakikita ko, malapit na mag-rapture, ayusin natin ang dapat ayusin. Kaya sabi ko kay Sister Kerry, siya ang mamuno pag sa mga bata. Siya ang siya ang pagdating ng gawain, i-gather lahat ng mga bata, pangaralan, at hanggat may magagawa tayo sa ating Panginoon, gawin natin, mga kapatid. Dahil pagkakataon ko, mga kapatid, duruin mo, tayo nga siguro pag pinatawag kayo dito ni Gobernador Vilma Santos, nagang grabing madaling araw pa lang, naggagayak na para pumunta doon sa munisipyo, mga kapatid. Para ibigay mo yung the best. Di ba? Sabihin sa ni Gobernador, magwalis-walis ka muna yan. Bakit talagang basta utos ng gobyerno talagang bakasunod ka agad, mga kapatid? Itong piniliguran po natin, hindi gobernador, hindi rin presidente. Sabi ng Bible, hari ng mga hari. Sa malakas na mga kapatid. Hari ng mga hari. Sino ngayon ang hari nito? Prince Charles? Si King James, mga kapatid? Pero itong pinaglilingkuran natin, mga kapatid, hari ng mga hari, presidente ng mga presidente, Panginoon ng mga Panginoon, na lumala ng langit at lupa. Ngayon, mga kapatid, kaya nga sabi ko, ang paglingkod ay hindi isang obligasyon. Yung binibigyan kayo ng atang, hindi obligasyon yan Yung sabihin na, ganito ang gawin mo sa araw ng linggo ganito ang gawin para sa Panginoon. Hindi pag-aatang ko, hindi itong isang, ang pamasok na ating Panginoon ay hindi isang pabigat. Di ba sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahimangan. Amen? Ang paglingkod na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, hindi para obligahin tayo na maglingkod. Para sa akin, sa dami ng tao na gustong maglingkod sa Diyos sa totoo. Marami naghahanap katotohanan Tama ba, kapatid? Samantalang tayo na simpleng mangingisda, mga tricycle driver, mga taga-kalikot ng computer, nasaksihan niyo ni brother, yung trabaho ko, mga kapatid. Samantalang tayo na hindi naman masyadong kilala, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Para sa akin, ito'y pribileyo. Para sa akin, grabe kagalakan, mga kapatid. Siguro, baka, sabi nga ni Brother Branham, maging basahan lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Masaya-saya na ako, mga kapatid. Amen? So, ayun ang ginagawa natin, mga kapatid. Kaya, salamat sa Panginoon sa privilege na ibinigay sa atin Panginoon. Gampanan natin ang tama. Lalo na ngayon, malalapit na po ang ating ka-meeting.